o hindi? Oo. Hindi na ako marinsaktan ni Nay. Hindi na! Bakit inaakaw mo siya sa akin? Hindi ko siya inaakaw sa inyo. Ako ang mahal niya at hindi kayo! Sinungaling! Magtatanong kami! Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ipapakita natin ang buhay at karera ng isang tunay na alamat ng Philippine cinema, si Mona Lisa, na kilala rin bilang Gloria Lerma Yatco. Kilala sa kanyang natatanging ganda at walang kapantay na talento, si Mona Lisa ay naging isa sa mga pinakakilalang aktres sa bansa noong panahon ng gintong panahon ng pelikulang Pilipino. Samahan ninyo akong balikan ang kanyang mga tagumpay, mga pagsubok at ang walang hanggang legasiya na kanyang iniwan. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Mona Lisa ay ipinanganak noong Hunyo 22, 1922 sa Tondo, Manila. Sa murang edad, nagpakita na siya ng interes sa pag-arte, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagpasok sa showbiz. Nag-umpisa siya bilang isang extra sa mga pelikula noong dekada 30s, ngunit dahil sa kanyang natatanging ganda at karisma, mabilis siyang napansin ng mga direktor at producer. Ang kanyang unang malaking break ay nang madiskubre siya ni Carlos Vander Tolosa, isang kilalang direktor noong panahong iyon na nagbigay daan upang maging leading lady siya sa mga pelikula. Sa ilalim ng LVN Pictures, isa sa mga pinakamalaking film studios noong dekada 30s hanggang 50s, naging bida si Mona Lisa sa maraming pelikula. Ang kanyang pinakaunang malaking tagumpay ay ang pelikulang Giliw Ko noong 1939 na naging daan upang makilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang panahon. Naging bukambibig din ang pangalan ni Mona Lisa sa pelikulang Insiyang 1953, isang obra maestra na nagpatunay sa kanyang kahusayan sa pagganap. Ang pelikulang ito ay tumalakay sa mga masiselang tema at nagpakita ng isang malalim na kwento tungkol sa isang ina at anak. Sa Insiyang, ipinamalas ni Mona Lisa ang kanyang kakayahan na magdala ng emosyonal na bigat na nag-iwan ng malaking impresyon sa mga manunood at kritiko. Isa rin sa mga naunang aktres na gumawa ng mga mapangahas na roles si Mona Lisa, tulad ng sa pelikulang Ang Sumpa ng Aswang, 1935. Sa kanyang pagganap, ipinakita niya na hindi lamang siya limitado sa mga traditional na roles, kundi kaya rin niyang tumanggap ng mga kakaibang karakter na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang artista. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin nakaligtas si Mona Lisa sa mga hamon ng buhay. Naranasan niya ang mga pagsubok sa personal na buhay, ngunit nanatili siyang matatag at patuloy na nagtrabaho sa industriya hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. Si Mona Lisa ay tumigil sa pag-arte noong dekada 70s, ngunit ang kanyang kontribusyon sa sining ay hindi nakalimutan. Naging inspirasyon siya sa maraming susunod na henerasyon ng mga aktres na patuloy na tinitingala ang kanyang mga natamo sa kanyang mahabang karera. Pumanaw siya noong Agosto 25, 2019 sa edad na 97 na nag-iwan ng isang pamana ng dedikasyon at kahusayan sa sining ng pelikula. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Mona Lisa, isang tunay na yaman ng ating kultura at sining. Ang kanyang mga pelikula at pagganap ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng mga alamat ng Philippine cinema. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.